So naging mainit yung hearing kahapon sa impeachment. So ngayon po meron tayong mga kasama na mag-a-analyze at magkukwentuhan, magre-react doon po sa mga nangyari kahapon. Of course, kasama natin si Balita at Kaalaman. Hello! Yan. And then of course, the one and only Attorney Jess Falsis. Yun. Thank you, Senator Mark. Ayun. So ako po, of course, si Mark Gamboa. Simulan natin kaagad. Diretso na tayo, Attorney Jess. Ano ang unang reaksyon mo after doon sa nangyari kahapon na sobrang bloodbath talaga yung nangyari? Ano yun? Multiple homicide. Multiple massacre. Talagang Grabe, ano yun? no? Parang hindi ka na pwedeng doon mag-survive. Kung ako yung respondent, tapos hindi ako pumunta, 'di ba? Kung pumunta ako, baka may chance pa eh. Kaso hindi ako nag-explain ng side ko. I think yesterday established probable cause. It's next to impossible na there's no probable cause to impeach. So, I think most congressmen, majority, hindi 1/3 lang. More than majority will sign the impeachment complaint. Kung dati nagdududa pa sila, that erases a lot of doubt, no? O diretso tayo, Attorney Jess, dun sa talagang mabigat na issue na lumabas kahapon, yung sa 6.7 billion from na ni-report ng AMLAC na inflow-outflow doon sa mga accounts ni VP Sara at nung kanyang asawa. Total inflow and outflow. Total. Kahit hindi natin i-total, no? Punta lang tayo sa inflow. Kasi pag inflow, ibig sabihin nag-encash ka ng cheque or may pumasok na pera. We assume, normally, ang isang tao, pag may papasok sa bank account mo, you earned it. Kumita ka. 'Di ba? Negosyo man yan, or salary, sahod, talagang nagtrabaho ka. Sa inflow pa lang, I think that amounted to like 2.9 or 3 plus billion. Sa inflow 4. Inflow 4.4. 4 billion, yun. no? Sa inflow pa lang 4.4. Pero ano yun combined yata yun with Attorney Mans. Kung si VP Sara lang na sariling inflow lang niya, somewhere around 3 ang alam ko. That still doesn't match Saan galing yun? yung legitimate income niya since 2005. 2005 pumasa siya ng bar. Sa SLN. 2005 pumasa siya ng bar. Wala siyang trabaho before 2005. After 2005, she was a court attorney and then nag-resign siya as court attorney kasi nag-vice mayor na siya 2007. Ang baba pa ng sahod noon. At least ngayon tumaas na. So if you count, imamat mo lang. Kasi wala siyang ibang income except income niya sa public servant eh. Hindi siya pwede mag-practice ng law. Hindi siya pwede kumita from being a lawyer na malaki ang charge niya. 10 million acceptance fee. Hindi pwede yun kasi mayor siya eh. Bawal mag-practice ng profession ang mayor. And even then, sabihin natin maka 10 million siya per client, etc. etc. 3 billion? Hindi pwede yun. Ano aabot ng gano'n, Hindi no? pwede yun. Yung ang sinasabi nung ilang mga DDS kasi meron silang mga palusot dito. Hirap na hirap sila. Kahapon napansin ko yun. Ang sinasabi nila na dapat daw ang pansinin lang yung panahon na Vice President si Sara dahil doon siya i-impeach. Anong masasabi mo doon, attorney? Hindi, tama naman. In terms of convicting her eventually or impeaching her sa House pa lang, ang titingnan talaga is yung 2022 to now. Pero bakit ba natin tinitingnan yung from the way before, from the past? Kasi nga, titingnan natin kung merong lawful income vis-a-vis disproportionate wealth. Kasi sa batas, sa civil forfeiture law, if your lawful income throughout the years exceeds your wealth, either sa SALN or ito nga sa transaction history, makikita, there is a presumption that your wealth is ill-gotten. So, titingnan natin yung sa nakaraan kasi gusto nating i-trace yung rise ng wealth. Baka naman noon pa siya mayaman. Baka naman meron siyang mga tinatagong yaman noon, kaya ngayon, mayaman pa din siya. Pero hindi. That cannot be. That's why we trace yung nangyari before. Ikaw ba? Saka hindi niya dineklara sa SLN niya eh, di ba? So, yun pa lang. Kung totoo man yung income. Totoo man yung income, no? Bakit walang deklarasyon sa SALN? 88 million lang yung pinakamalaki na nireport niya sa SALN. Tapos ang isa pa dyan, yung huling 5 years, wala siyang dinideklara na cash on hand. Yun. Ano ba ibig sabihin nun? Ano, Bitcoin ba ginagamit niya? Crypto ang ginagamit niya. Bakit pa walang... Baka ano siya, meron siyang online wallet.
GCash or Maya. Pero dapat de-declare mo pa rin yun doon, Hindi, di ba? baka hindi niya dineclare kasi hindi daw cash on hand. Oh. Nasa sa phone, cash on phone, ganun ba yun? Ewan ko, hindi ako si VP Sara eh. Oo. So hindi ko mapasok yung utak niya. Wala siya doon, hindi niya nasagot eh. Ito pa yung isa, Attorney Jess eh. Hinihintay ko kahapon eh, kagabi, yung any sort of denial coming from her Yun. doon sa AMLAC report. Kasi ikaw, kunyari, ako saan kita balita na, balita, meron kang 500 million sa bangko mo. Oh. Dapat outright, magde-deny ka na. Magde-deny ka, di ba? Magpo-post Wala, ka. never ako Oo. nagkaroon ng ganyan deposit o transaction. And yet, nagsalita na siya ngayong umaga. Pero, not about anything that came out yesterday. Ayan, yan. About the travel authority sa lahat Grabe. na pwede niyang sagutin at pagsalitain kagad. First thing in the morning is dahil late daw dumating yung travel authority niya. Ay, So, ang nako. priority niya, mag-travel. Nakakainis nga Lumabas naman ng talaga bansa. yun. Grabe. Bakit kaya ganun, no? Ano kaya ang iniisip nung kanyang PR team ngayon? Ano kaya bakit ang unang gagawin mo after this bombshell of revelation against you is tumakas ng bansa, umalis ng bansa? Ano kaya ang Hindi. iniisip nila doon? Ako naman, let's be fair, di ba? Para maging fair tayo. Baka ayaw talaga nilang sumagot sa ngayon kasi sasagot pa sila sa Senado. Sa Senado nila itatago lahat ng kanilang alas. Assuming. That's me being, nice in terms of interpretation. Kasi kung ang totoong interpretation ko ang sasabihin ko, ayaw talaga nila sumagot. Senado pa yan or House. Kasi nga, nagpapa-TRO sila sa Supreme Court eh. So I think walang balak talaga sumagot ang pangalawang Pangulo. Yun ang nakakalungkot. Or probably they are preparing for the most acceptable na sagot no script siguro. O baka kami sila nahihirapan, hindi pa sila tapos gawin kung ano yung... Kasi usually yan ang expertise nila eh. Kaya nilang ispin yung issue, kaya nilang pero this time, ang hirap, ang daming kung ano-anong inaano nila. Hindi, may mga DDS vloggers na nagsasabi na, yung naman, inflow, outflow, yan pwede namang let's say may 5 million ako, pero nilipat ko daw sa isa kong bank account. So makakount na yon as an inflow and outflow. 10 million Tapos na. ibabalik ko ulit doon sa isang bank account kasi something. O baka daw ginawa nila yun araw-araw for the last 20 years. It doesn't make sense, no? Pero they're trying. They're trying. May nabasa akong comment doon, sabi, sinong tanga ang maglabas-pasok ng 5 million araw-araw? From one 500 bank account to from one another. bank account to another Oo. araw-araw para lang umabot. Hindi kasi doon ganito yan laruin natin yung utak nila. Kung nagpasok ka daw ng 5 million sa original account mo, tapos may isa ka pang bank account, tapos nilipat mo daw yon 5 million, 5 million lang meron ka, pero 10 million yung lalabas sa inflow. Tapos yung outflow may 5 million din. So 15 million na yon. 5 million lang yung original mo. So pwede daw yon naaabot sa billions kung million ang paglalaroan mo. Pero even millions, 88 million lang ang salin niya eh. So lagi siyang naglalaro ng 5 million, 10 million. Ilang beses yun? Di ba? It doesn't make sense pa din. Anong klaseng trip yun, no? Saka kung iisipin natin, pag mo rin pag, di ba, winidraw mo, di ba, pag winidraw mo, sa'yo pa rin naman yun Dapat de-declare mo pa rin na sa'yo. For example, yung 6.7 billion, kung nalabas man yun, dapat may malaki ring asset or malaking... Saan mo ginastos? Saan mo ginastos? Dalawang tanong, saan mo ginastos? Saan mo nakuha? Saka, That's why mapapatanong ka talaga, kung 88 million lang ang net worth ni VP Sara, how can she afford to travel to The Hague every few weeks or every few months or so? oo. Diba? At hindi lang siya, yung family niya, yung buong Duterte family. And then of course, 150 million per month. Kay Si Kaufman. Kaufman. Oo. No? Alam mo dati, I have to say this, dati inuuto nila tayo. Ako noon, pumipihit ako. Hindi ako nag-a-attack muna. Kasi sabi nila, nag-apply daw sila for legal aid. Legal aid. Oo, at libre daw yon or pro bono from ICC. Pero dinouble check ko yun. Fact check na yon. Hindi sila nag-qualify for legal aid. So they have been paying Kaufman's legal fees. And Kaufman has not said pro bono siya. Oo. Kaufman's legal fees since March 2025. More than a year na ngayon. And ang average rate, market rate hindi disclose sa atin ano talaga yung legal fees ni Kaufman. Pero generally, sa ibang mga kliyente niya at yung mga pwede mong ma-search na online resources, nasa mga 2 million euros or dollars a month. Oo. That would generally be
150 million pesos. Grabe. Ang laking outflow nun Times 12. Oo. Times 12. 1.5, 150 million times 12. Ang hirap sa gutom na. Mahina ako sa mati. Hindi, 1.8 billion. Billion, grabe. Kasi 150 million times 10 is 1.5 billion already. Plus So 1.8 billion na ang ginagastos ng Duterte family. So kahit si Duterte, kahit si tatay, saan din niya kinuha yun kung siya yung nagbabayad? Pero kahit bilyonaryo ka, medyo aaray ka din pala doon kay Kaufman. Medyo mabigat-bigat din. Parang hindi naman sulit yata yung binabayad doon. Pero yun nga yung tanong, 'di ba? Yun yung outflow, yun yung nagagastos nila. Ang isang natanong din kahapon, yung sa inflow at medyo Saan galing yung saan pera? galing yung pera at medyo yun yung nasagot. Pasabog pa. Another no? pasabog Si from Sammy Uy. former Senator Sonny Trillanes. So ano naman mas ang reaction mo doon sa mga nireveal niya kahapon about doon sa kay Sammy Uy at yung sa mga deposit sa mga Duterte? 2016 pa niya yan sinasabi. Kaso syempre, panahon noon, madaming sip-sip, Oo. madaming balimbing, and of course, nakaupo yung dating Pangulo. So talagang may crackdown on freedom of speech. Hindi mapatunayan ni Senator Trillanes kasi yung AMLC hawak din sa liig Oo. ng Pangulo. Syempre, takot na lang ng mga tao noon. Pwede din sila matokhang. Tama. Kahit hindi totoo kahit walang droga, they can be illegally planted or accused. Diba? So, gets ko naman nung panahon na yun. Ngayon, finally, at least na-confirm na lahat ng mga sinasabi ni Trillanes, totoo. Bakit? Nagmamatch Nagmamatch, yung no? records ni Trillanes sa records ng AMLC. And yun, hindi yun luto. Kasi itong records ng AMLC, hindi yan ginawa kahapon Tama. lang. Oo. Ano na yan? Matagal ng reports yan ng mga bangko. Hindi AMLC ang gumawa niyan. Lahat ng bangko sa Pilipinas, BPI, BDO, etc. Kung anumang bangko mayroong bank account si VP Sara, nagbigay yan ng report sa AMLC. At yung report niya, hindi mo pwedeng gawin lang biglaan. 10 years na yan. Matagal na yung report na yan. At lahat yan verifiable sa mga bangko, di ba? Pwedeng i-check. Yun nga, kahit president ka, hindi mo kayang baguhin yung Yung mga records ng transaction. bangko. Yun talaga yung lumabas at nag-match doon kay Trillanes. Speaking of bangko, ito yung binabato ng mga defenders Oo. nitong si VP Sara. Kaysa sagutin nila yung mga 6.7, ang sinasabi nila, yung sa BDO SM Lanang. Yan. Ang sabi nila, bakit daw 2011 yung nakalagay doon, 2012 daw nagbukas yung mall. So, Hindi. ano ba ang explanation? Simulan muna natin, di ba? Si Senator Trillanes nagpakita ng mga itemized list Oo. na 2011 to 2013, merong ini-encash or pinapasok ng mga managers check. Total of 181 million, 2 years lang 2011 to 2013, sa buong Duterte family. That includes Baste, Polong, Sara, Tatay Digong, Hanilet, Kitty. Oo. May nakakalimutan pa ba ako? 181 million. Okay. Doon sa isang itemization, meron doon na mga managers check na in-encash or nagkaroon ng transaction history sa SM Lanang BDO branch. BDO branch. Ang sabi nila, wala namang BDO branch ang SM Lanang noong 2011 na nandun sa listahan ni Senator Trillanes. Kasi September 2012 pa lang daw, nag-open yung BDO branch. Wrong! Kasi may soft opening na ang SM Lanang BDO branch even before the formal opening, yung general opening na September 2012. That's one. Oh. Okay. Second, katabi ng SM Lanang was a BDO branch na dati pang nag-e-exist, which is a Damosa Gateway branch. Damosa, Malapit yun na pala. malapit lang sa SM Lanang. And how do I know this? Hindi naman ako Davaoenyo. Siyempre, madaming mga taga Davao din mismo ang nagpatotoo na may BDO branch na malapit sa SM Lanang before 2008, since 2007 pa. And ang sinasabi nila, nung tinatayo na yung SM Lanang BDO branch, ginagamit ang Damosa Gateway branch as an initial or parang pre-opening launching ng SM Lanang, ginagamit na yung Damosa. So yung mga records na meron yung SM Lanang eventually, meron na yun talaga kasi may nag-ooperate na Damosa branch na lumipat na eventually, nag-close down daw yung Damosa kasi nga inabsorb na ng SM Lanang branch. Relasyon. Sa akin ito, napakasimple lang yan. Gusto mong patunayan na sinungaling si Trillanes o pumirma sila ng bank waiver para sa Tama. BDO SM Lanang. O di magkakitaan na.
Kung sino nagsasabi ng totoo at kung sino nagsisinungaling, 'di ba? Ganun lang kasimple, 'di ba? Yun lang naman yun eh. Kaya hopefully nasagot yung pagdating diyan sa issue. Sa Senate pa daw kasi nila yan ilalabas. Ilalabas. Pero hindi yun totoo kasi ayaw talaga nilang matuloy. Kaya nga may 4 na Supreme Court petitions Yun. for TRO. Mukhang yan ang gusto, ayun ang ayaw talaga nilang lumabas sa publiko, no? Yung AMLAC findings na yan, no? Kasi yung iba, pwede nilang i-dispute, sabihin nila si Madriaga, sisiraan lang nila si Madriaga, si Trillanes, pero yung sa AMLAC ang hirap i-dispute eh. Mukhang doon talaga sila umiiwas. And yung income tax return, yung BIR. Yun pa, Kaso yun hindi pa. pa nga nabubuksan. Tingnan natin sa April 29 sa susunod na hearing. Ano ba nangyari doon, attorney, para sa mga hindi nakakaintindi? Yung mahiwagang Mahiwagang BIR box. Ano ba yun? Bakit hindi nabuksan? Ano ba yung makikita nating laman doon? Sabi ng BIR Commissioner, nag-iingat siya kasi based doon sa tax code na sinusunod niya at ini-implement niya, inquiries in aid of legislation lang pwede magbigay. Walang nakalagay doon na explicit na impeachment proceedings or case, unlike sa bank secrecy law. Nakikita ko naman yung pag-iingat niya. Inirespeto natin yon. But I think with all due respect, ako, may mga nagtatanong sa akin anong opinion ko doon. Ang opinion ko kasi, ang legislative power ng Congress is an ordinary power. Oo. It is lower than what is called constituent power. Sa law school, inaaral yan eh. Ano yung mga constituent power? Congress can amend or revise the Constitution, yes or no? Ay. Yes. Yes, yes. And that is not legislative power. That is constituent power. Ano yung constituent power? Meaning from the democratic atomic will of the sovereign people. So ang impeachment, that is also a constituent power. Kasi you don't legislate eh. That is to hold someone accountable based on the will of the people na ikaw ay representative. So ang constituent power, mas mataas yan, mas fundamental than legislative power. So kung pwede ka magkuha ng BIR records, Oo. legislative power pa lang, all the more. Kahit hindi yan sinabi ng batas. Explicitly sa batas. That's my opinion. Kasi the Constitution is higher and public office is public trust. So accountability and transparency is the default, is the standard. Ano kaya yung posibleng laman nung ano makikita doon? Makikita doon na talagang kahit si Attorney Mans Carpio, ang palusot kasi ng mga DDS, malaki naman kita ni Attorney Mans. So yung salin nila, tsaka yung joint income nila, yung inflow and outflow, can justify. Kahit na si VP Sara ay hindi nagpa-practice ng law, hindi siya pwede mag-charge, si Attorney Mans pwede. Pag nakita mo yung ITR, makikita mo na ay hindi naman ganun kalaki kinikita ni Attorney Mans compared sa billions na inflow and outflow. Yun yung makikita doon. I think. Baka yun. Ito, balita, tanong din natin ha. Yan. So anong masasabi mo na na once and for all, na-debunk, na-break na yung myth na yung mga Duterte ay simple lang, mahirap, di ba? Ang nabasa ko nga, simpleng bilyonaryo pala to. Grabe, no? Anong masasabi mo doon? Talagang nagising tayo na tayong lahat pala ay nabudol nung panahon ng mga Duterte, no? Talagang pinaniwalaan natin yan dati, nagalit sila sa sa bawal na bato, 'di ba? Yung mga yan, illegal substance, and may crackdown pa nga dyan. Tapos eto nga, sabi nila, 'di ba, yung kulambu-kulambu na na mga PR nila kay former President Rodrigo Roa Duterte, lahat pala yan talagang paawa effect lang, pang PR lang, budol talaga. Na magmukhang masa. Oo. Masa, no? O parang, pero secretly, billionaire pala. Nagsiswimming sa pera. Swimming sa Pero pera. yung pera, galing din sa masama. Kung totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes na sa drug lord, galing ang pera. And sa akin, more than yung billionaire, ang mas problema ko yun, na ayaw mo sa droga, may war on drugs ka, pero ikaw pala ang number 1 protector or ikaw ang number 1 drug lord. Kaya hindi natapos or masosolusyonan yung problema ng droga. Ano kaya pakiramdam ng mga nabiktima ng EJK, 'di ba? Yung pamilya nila, 'di ba? Parang ginamit yung mga mahal nila sa buhay dito sa For politics. for politics, tapos Para kumikita. manalo, para manatili si kapangyarihan, at para maging popular. Mhm. Yun pala, ikaw pala yung drug lord. Oh, grabe. Kasi nalala mo nun, di ba, may mga nahuli nung panahon na ni BBM. Oo. Like yung sa Mexico, Pampanga, mga 3 billion Oo. worth. Yung Warehouse. may-ari ng warehouse, connected dun sa mga pogo.
na mga network nila Michael Yang noon. At yun kinokonekta ni Trillanes eh. Yung mga galing na pera sa Davao noon. At ni Madriaga sa Bataan. O, si Against Madriaga. okay. Pogo. Sila Lin Wei Xiong, no? O kaya mabigat yung mga allegations. So bukod doon, dagdag pa, no, patong-patong, ang dami. Di matapos. Di matapos. Meron pa yung yung sa Metro City Chow ba yon, yung Yan. siya, si VP Sara Duterte ay parte ng isang korporasyon, di ba? As a shareholder. As a shareholder. Ano ba yung problema doon? Well, the Constitution kasi prohibits the President and the Vice President from being financially interested in any contract or having any interest that might affect their impartiality or neutrality and create a conflict of interest. Ngayon, to be fair naman kay VP Sara ha, meron kasing mga iba na nagdi-dispute na just because you're a shareholder doesn't mean you already violate it. Kailangan may actual conflict of interest. So baka sa utak ni VP Sara at sa mga lawyers niya na nag-advise sa kanya, wala namang conflict kasi ang Vice President ay spare tire. So, wala siyang ini-exercise na totoong power. Pero naging DepEd Secretary kasi siya eh. So, kung nagkaroon ng actual conflict nung DepEd Secretary siya with yung Metro Chow, in whatever way, like nangupa, may binayarang kontrata ang DepEd, etc., yun, talagang violation yun. So, hindi ko siya sobrang minamasama kay VP Sara kasi wala pang Supreme Court decision actually na magbibigay ng actual guidance sa mga abogado na ito yung clear cut na pinagbabawal ng konstitusyon. Pag binasa mo yung konstitusyon, pwede mong sabing pasok si VP Sara doon, pero nakikita ko din yung mga nagsasabing pwedeng hindi siya pasok. Kasi alam mo naman, sa mga lawyers, di ba? Wala pang final ruling ang Supreme Court doon. And there can be more than one legal opinion. Okay. Di ba? So, baka sabihin nila, porket kontra Duterte, yun na yung legal opinion. So yun pala. So ang dami, ang bibigat ng mga lumabas kahapon dito kay VP Sara. Grabe. Hindi, balikan talaga natin yung 6.7 billion. Hindi niya talaga ma-justify yun. Ang hirap nun sabihin na hindi galing yun sa either tagong yaman, nagtagong yaman, may presumption na yan na ill-gotten wealth. But worse, kung totoong talagang illegal, galing sa illegal na pera, she should be impeached. Kasi betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, yung bribery or yung iba kahit hindi nga natin ipasok yun yung sa dalawa pa lang na yun. Pag may ill-gotten wealth ka or may undeclared wealth ka, may na-impeach na Chief Justice noon. Yan. Kung applicable noon, bakit hindi applicable Ngayon, no? Ayun, magkano lang yung halaga ngayon? Sobra yung halaga. Parang ang hirap i-imagine ganun kalaking pera, no? Papasok sa bank account mo. 4 billion, kayo mag-asawa. Papasok sa mga bank accounts. Parang masyadong... Tapos tayo, ordinaryong Pilipino, hirap na hirap. Magkano lang pumapasok sa mga bank account natin buwan-buwan. Ito pala yung nakalimutan natin, di ba? Huwag natin kalimutan na si Attorney Man Scarpio, asawa nga ni VP Sara, na-involve sa controversy Ayun. na drug shipment. Magnetic Yung lifter. magnetic Yung magnetic lifter. And consistent sina Jason Taguba or yung mga ibang nasangkot dyan. Mark Taguba? Mark Tama ba? I might be wrong. Basta yung nakulong na yon, yung mga scapegoat, sinasabi nila na ang talagang may-ari ng shipment, allegedly, si Man Scarpio daw. Aside pa yan sa sinasabi ni Senator Trillanes. Oo. Doon muna tayo dun sa mga talaga on the ground, yung mga taga-customs, yung mga brokers. Ang sinasabi nila, may protector to. Merong may-ari na ng magnetic lifters, kaya nakalusot. And Man Scarpio daw yun. Nagko-corroborate yung mga testimony nila, di ba? Si Jimmy Guban, Ayun. Mark Taguba. Tapos merong nakakulong. Jimmy Guban. Merong nakakulong na may mga litratong kasama si Pulong saka si Baste, ang pangalan nito, si Kenneth Dong. Yan, Kenneth Dong. Hanggang Dong. ngayon yata nakakulong yan At saka di ba yung mga ni President Duterte, si Michael Yang, kapatid nun, allegedly drug lord din si Tony Yang. Si Michael Yang mismo, Pogo Lord din yun. And yet, binigyan ng official position. Foreigner yun actually violation ng Constitution yun. Presidential Economic Advisor. Tapos Pero hindi siya foreigner. Pilipino. Foreigner.
Oh. Ang daming kamalian nun. Maliban na yan, tali-tali na yan na may pogo, may drugs, Oo. may family. Lahat yan yung network ng Duterte family. Makikita mo, kaya pala, kasi sabi ni Senator Trillanes, Ayan, yan. may 181 million from a drug lord ang Duterte family. Not just VP Sara. So hindi nga lang si VP Sara ang problema dito With all due respect to the Duterte family and to all of your friends and families. Siblings. Tama. Oh. The whole family. Oh, yun nga napansin ko nga Parang very little attention ang nabibigay dito kay Attorney Manscarpio. Sa public pero sa likod, matunog yung pangalan Dati pa naririnig na So, parang syempre mag-iisip ka kung gaano yung involvement niya doon sa mga naririnig na alleged illegal na activities nung panahon ni Digong as Oo. president, di ba? Pero yun pala, as it turns out, dun sa mga bank records, bago pa maging presidente si PRRD, ang laki na nung questionableng pera yung Pera. pumapasok labas doon sa mga bank accounts nilang mag-asawa. Ang nakaka-worry sa akin, syempre masama ang corruption as a Oo. politician. Pero mas nakaka-worry sa akin, nakaka-worry ang corruption to begin with. Pero 2007 lang naging vice mayor si VP Sara. Oo. And yet, even before 2007, tumatanggap na siya ng 540,000 nung 2005 and then millions nung 2006. And hindi pa siya vice mayor nun So corrupt na siya bago pa siya pumasok sa politika. Mind-blowing. Grabe, no? Tapos imaginein mo, kasi hindi to potential na pwedeng maging knock on wood na first gentleman yung si Manscarpio. Kasi yun ang gusto nila, yun ang pinupush nila, si Sara Duterte, pinupush nila ng presidente. Tapos ang first gentleman mo is Attorney Manscarpio. Tapos lumalabas yung mga Involvement issue, niya, di no? ba? Kaya, God save the Philippines. Oo. Hindi, kasi pag naging first gentleman si Attorney Mans, we have to recall history na si Mike Arroyo din, asawa ni Gloria Macapagal Arroyo, was heavily embroiled in allegations of corruption. Grabe. So kung ano yung nangyari noon kay Mike Arroyo, most likely, with what we know now, yun din ang mangyayari kay Attorney Mans. ayun ang mga mabibigat na Isa pa, does this also explain yung mga araw-araw may mga nahuhuli pa rin sa Davao di ba? Mga nasisiwatan ng mga mga bypass operation. Kilo-kilo. Kilo-kilo, Ng di ba? sabu. Oo, tapos merong may picture na lumabas sa social media. Yung hinuli yung maraming tapos si Baste parang malungkot siya. Ito rin ba 'yon? Parang And then, even Baste was accused or alleged to be using drugs. Kahit marijuana lang yan. Ako, I'm pro legalization of medical marijuana and then pwede din pag-usapan yung recreational. Pero, kung yung tatay mo may war on drugs, including against marijuana, Oo. and then ikaw, anak, gumagamit, allegedly, di ba? Di ba? Dapat kahit Inconsistent. kahit papaano mahiya ka dun sa mga pamilya ng nabiktima ng EJK, di ba? Tapos si Kitty rin, di ba? May mga post pa na wake and bake, di ba? Wake and bake. Di ba? Dapat hindi ka na nagpa-post ng ganun kung may konting kahihiyan Na yung pamilya mo. pangmayaman. Oo. Kasi if you say wake and bake, ibig sabihin kumakain ka ng space cookies or mga brownies na merong marijuana. Pangmayaman yan Pangmayaman yun, di ba? Hindi naman yun Hindi pang-ordinaryong ko pa tao. natikman yan. Ako, nalalaman lang natin yan kasi sa barangay tayo Anti-Drug Abuse Council tayo sa barangay. So, Yung pala. we are made informed by mga seminars na ganyan. Pangmayaman yun. So, yun ang parang lumalabas na parang hypocrisy Oh, sa buong yun, issue na to hypocrisy. na lumalabas kahapon na yung possible source, alleged source daw nung inflow nung pera ay galing doon sa mga likes nung si Sam Uy. Eto attorney. Parang lahat ng Duterte, parang lahat ng issues, hypocrite sila Hypocrisy. Galit sa corrupt, pero sila corrupt. Galit sa drugs, pero ang dami nilang issues sa droga, if not drug lord pa sila. Diba? Ang daming hypocrisy. Didn't agree more. Totoo yan. Eto. Naku, hindi pa tayo tapos doon sa mga hearings. Meron pang paparating. Ano ba yung mga aasahan natin, Attorney Jess,
doon sa next Yan, hearing yan. naman. Kasi yung una, Madriaga, explosive na. Yung kahapon, sobrang explosive talaga. Yung sa next week, ano ba yung aasahan nating mangyari doon? April 29, hindi pa natin naririnig yung evidence ng NBI Yun. as to the death threats. Okay. Kasi sabi ni Congresswoman Zamora na part siya ng impeachment prosecution team last year before it was voided by the Supreme Court, and nakita na daw niya yung evidence in terms of contracting an assassin, etc. Siya nakita niya, ako hindi ko pa nakikita. I'm excited kung mayroong ganong ebidensya sa April 29. Isa pa yun sa mga articles na hindi pa na didiscuss ng maayos. So merong possible revelations next week na hindi pa Meron pa? lumalabas sa publiko na Baka may evidence ang NBI na meron na pala talagang nakontrata na identify nila sino yung potential assassin na kinakausap ni VP Sara di umano. O, tayo hindi natin alam yon. Tama. Baka sila alam na nila, yung mga congressman. so yun yung mga Aabangan. aabangan at lalong bibigat. Confirmation of charges. Iba sa impeachment pero same timeline. April 27 to 29, pwedeng lumabas na ang confirmation of charges ni President Duterte. Maliban pa yon dun sa jurisdiction. Tapos na tayo sa jurisdiction. Never na talaga makakauwi si PRRD in terms of Ang sad jurisdiction. Ang ano na lang is on confirmation of charges. Kung 1 count, 2 counts, o 3 counts ang ikakaso kay PRRD. O parang bad month para sa kanila. Sa April has been a talaga, very 1-2, knockout punch. Oh, horrible month para sa mga Duterte. So any final word, Attorney Jess, para sa mga kababayan natin na yung iba medyo unti-unti nang namumulat doon sa katotohanan, doon sa mga maling akala nila o sa na pagkabudol sa kanila ng mga Duterte. Anong masasabi mo sa kanila? Hindi tayo anti-Duterte just because we hate the Dutertes. Hindi natin sila kilala personally. Pero tumakbo si PRRD bilang Pangulo, and as the President of all Filipinos, may karapatan tayo na busisiin kung talagang ginampanan niya yung trabaho niya. And so far, nakikita natin hindi. Ako, ang mga DDS, mga Pilipino yan. Pero kung sa ngayon, kahit ngayon, DDS ka pa din, sa tingin ko, with all due respect, hindi po kayo maka-Pilipinas. Maka-Duterte lang po kayo kasi ang mga Duterte na patunayan po, pro-China lang po sila, pro-Duterte lang po sila, sarili lang po nila ang pakialam nila, wala po silang paki sa inyo. So if you love the country, you should stop being a DDS. Yun. Thank you very much, Attorney Jess. Thank you very Balita much. at kaalaman. May bibigay ako kay Attorney Jess. Wow, ano yan? Eto, ang tagal na natin. Pero ibang ano na to. Ayan. Bring him home. Hindi, Ay, iba naman to. Joke lang. Ayan. Ayan, tungkol sa Ay. impeachment. Ang ganda. Lutad. Kapag kapag bar exam niya ang pinag-uusapan or law school, galit. Ayan. Kapag travel authority niya, galit. Galit, no? Pero kapag allegation sa AMLC, Ayan. 6.7 billion, tulog. Yo. Oh, di ba? Alright. Thank you so much. Thank you very much, Attorney. Yan, thank you. Thank you. See you po ulit next week doon sa hearing. For sure, marami na namang mangyayari dyan.